Okay, let's go. Share ko pala yung mga plants na meron kami dito sa house at yung bago naming dog na si Kobe. Well guys, keep watching! Ito yung harap ng bahay namin, basa dahil isang linggo nang umuulan dito sa aming lugar at makulimlim lagi. So ito yung harap ng aming bahay, ang aming bakuran. So green na green ng mga halaman dahil talaga namang sagana sila sa tubig. Well, akit muna tayo. Pakita ko sa inyo ang aming mga tanim sa aming veranda. So hindi ko gaano alam ang mga names ng mga plants na to. Well, pakita ko sa inyo na lang. I hope you appreciate all those plants, and it looks very lovely to see, lalo na kung mga iba-iba yung kulay, tapos ang lalago pa ng mga dahon, so nakakatawang tingnan. So ayan sila guys, ito ang cute din, so ang dami niyang dahon sa isang stem. So, mostly binibili namin yung mga halaman namin during market day. Meron din sa Bunnings. So, meron silang mga nursery plants doon. So, doon kami madalas bumibili. Ayan, so meron kami mga like tropical plants kung tawagin. So, yung malalapad yung dahon, mahaba yung stem na mukhang gabi. So, yan guys. So, meron din kaming mga tanim na fern plants. So, hanging siya para magandang tingnan kasi medyo malaki yung kanyang mga dahon at mahaba. Ito yung aming center table plants. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero medyo vine siya ng konti, pero maliit pa siya kaya ganyan. Oo. Yan, meron ding maliit na fern plants. So, medyo di man araw-araw namin dinidiligan. Mostly it's like 2 days or 3 days after. Ayan, merong small palm plants here. Tapos yung kabila niyan is an orchids. May bulaklak yan last December, pero natanggal na. And there's another one, vine plants here, na ang cute na mga dahon niyang tingnan. May mga butas-butas. Parang yung mukha ko lang. Charot. Well, yan, ang ganda niyang tingnan. Ito pa. So, ang cute nila tingnan sa mga bases. Kasi talaga namang nakakatawang tingnan pag ang pagmasdan ng mga green plants. Yan. Ito. I don't know kung anong tawag dito. Hindi kasi ako gaano maano sa plants, pero na-appreciate ko naman ang kanilang mga kulay. At syempre, pakita ko ang aming aquarium. Ayan sila. So, mostly ang aming fish sa aquarium is angel fish. Ayan yung parang may mga paa o buntot sa ilalim nila. Ayan. I don't know how many, pero meron dyang maliliit. 10 yun, ang angelfish, parang 4. Well, ito na nga. Tawagin ko na at papakilala ko na sa inyo ang aming asong si Kobe. Ayan siya.
So, yan si Kobe. Si Kobe ay may breed na rough collie. Ayan. So, 4 months pa lang yan. So, pahaba pa ng konti ang kanyang mga balahibo. Ayan. Makulit. Sobrang kulit. Anyway, ito ang aming palm tree, palm plants. I don't know. Medyo maliit pa rin naman siya. So, ayan ang another fern plants hanging on the wall to add some, beauty in our middle veranda. So, meron siyang barbed wire para protection na hindi ngat-ngatin ni Kobe. And there's another one here. Another palm tree and fern plants. Meron din kaming succulents plant here. So, ayan siya. So, wala siyang dahon. So, para lang siya mga sanga na mga musbong sa kanyang mga ano. And then, another one here, ay orchids. And there's a green, or what they call this color, or is that a violet? I don't know. Anyway, vine din siya. So, medyo maliit pa lang siya. Pero pag may lumaki na ng konti, baka i-transfer na namin yan into different location dito sa bahay. At merong fig tree bonsai. Yan. Galing pa yan dun sa dati naming lugar sa Waga, sa Sydney. So, yan. Pakita ko sa inyo guys ang aming mga citrus plants. Ito ay ang nasa harap na citrus plants namin. Hindi pa rin namin ma-identify kung kalamansi ba siya or mandarin kasi medyo malaki na yan actually. Parang 3 times the size of normal kalamansi. So, probably it's a mandarin citrus fruit. Yes, marami siyang bunga at napakababa lang yan. So, pwede mong pitasin pag nahinog na. Ayan. And another one here, sa likod na to ng bahay namin, we are guessing that this citrus tree is a grapefruit. Kasi medyo malaki yung bunga na to. It's almost bigger than a fist of hand and starts to turn pinkish. So, probably this is grapefruit. Nakakatuwa lang kasi ang grapefruit maganda sa katawan. Maganda yan sa pampapayat. And there's another one, citrus plants here. This is a lime. Yeah. Hope you enjoy guys our watching our plants here in our... Hi everyone and welcome back to Osipil channel. Please allow me to say thank you to all my new subscribers, and to those who like to subscribe, please click the button below. Pwede din po kayo mag-like and comment sa video ko. Kung gusto nyo pong may mga tanong kayo or may mga inquiry kayo about kung paano ako nakapunta dito sa Australia. Well guys, share ko lang naman ngayon is yung aking naging experience sa pagtatrabaho dito sa Australia while waiting for my residency permit or resident visa. Kasi pwede kang magtrabaho while on the process yung iyong application visa for the residency. So upon the lodging of the application ng residency visa mo and receiving your bridging visa, it allows you to work unlimited. So yun guys, bali ang naging experience ko dito, mostly dito sa area namin, ang mga trabaho na available is mostly support worker for mga matatanda or mga bata or mga disabled. And kung bibihira lang din naman yung mga nasa office, and mostly skilled ang kailangan din nila dito, yung mga gardening, construction, carpentry, ganyan. Well, sa experience ko bilang support worker, bali na-hire ako as a casual support worker, meaning casual, on-call ang aking
availability. Pag tumawag sila, dun sila magbibigay sa akin ng schedule kung kailan ako magtatrabaho. Well, ang permanent dito is the full-time and the part-time. So yun yung meron kang mga benefits from the company like mga leave allowance and everything like that. Well, ang rate ng support worker dito, kung regular full-time or part-time ka, nagre-range siya ng $25 per hour and 35 naman kung casual ka per hour. So kung ma-hire ka as permanent part-time or full-time, pwede kang tumanggap ng $25 per hour, $25 per hour. So, malaking pera sa Pilipinas kung i-convert mo into peso, kung sasahod ka ng 1 month. Dito kasi, normally 5 days lang ang trabaho. So, kung you have 25 per hour in 8 hours, and 8 hours in 5 days, and 5 days into 4, like 4 weeks, or let's say 20 days, meron kang 140,000 pesos sa Pilipinas. So, yun ang sahod ng support worker dito. So, sa experience ko bilang support worker, bali, ang maganda lang kasi kahit wala kang experience or let's say school knowledge about giving support sa client, nagbibigay sila ng pre-training. Ang maganda rin dito is yung training mo is bayad. So which is per hour din ang bayad sa'yo in a normal rate lang nga. So kung kahit online training siya, nasa bahay ka lang, nasa laptop, sumasahod ka na. Yun ang maganda dito. So, well, yung training ipoprovide nila hanggang sa mag-hands-on ka. Tapos, yun. So, along the way, along dun sa trabaho mo, unti-unti natutunan mo na rin yung paano magbigay ng support sa isang client, pagbibigay ng gamot. Hindi naman din ganun kahirap. Well, I think it really depends doon sa client na hahawakan mo or ibibigay sa iyo ng company. Kasi may mga client kami na ang sickness nila or ang disability nila is yung mga merong autism, may cerebral palsy, ganyan. So, meron silang mga ibibigay na mga informations about doon sa client kung paano mo sila i-handle. So, tapos, bago mo sila i-handle on the hands-on or sa mismo first demo, let's say, bibigyan kanila ng parang body shape na meron silang puprovide sa'yo na tao para i-assist ka along the way doon sa pagbibigay ng support. So, hindi ka magkakamali or, kung magkamali ka man, pwede mo naman silang, before that, kung iniisip mo na hesitant ka doon sa gagawin mo, pwede kang mag-send ng information, send ng message, tawagan mo sila, yung mismong head nyo na ano bang pwede kong gawin dito or ano yung pwede kong i-provide na support. Or meron din kasi sila na binibigay na mga parang like a team messages or group messages na doon lahat ang conversations nyo. So kung may mga informations ka about sa client, tanong ka, nakalimutan mo yung ganyan, ano yung mga sunod na mong gawin, may mga magre-reply doon sa group chat na tinatawag. So yun ang maganda. So at the end of the day, hindi ka gaanong pagod kasi para ka lang nag-aalaga ng let's say kapatid or kamag-anak o magulang mo. So para ka na rin para ka na rin at home. Diyan ang Pilipino ang merong TLC na tinatawagan, tender loving care. So along the way, napapamahal ka doon sa client mo na parang hindi mo na napapansin na nagtatrabaho ka. So yun ang maganda. Well, so far so good. So mahirap maghanap ng ibang trabaho kasi ang layo namin sa mismong city, nasa province or country kami.
Well, anyway, I'm still looking for a like an admin work or a finance work. I don't know. So kung siguro, anyway, bahala na. So far, yun muna ang aking mabibigay na advice about support worker na aking pinagtrabahuhan last time. Okay guys, please subscribe and thank you for watching my video.